my beloved Boss Mike Cervera. Yung mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi. Hala ka, ayan na mga kababayan. Oh, ayan na. Away-away na sila mga kababayan. Ito ho, winawarla na ho. Winawarla na ho ni Ateng. Etong mga kasama nila diyan sa dahig. Nagpapasikatan na. Bakit? Kailan ba may karapatan at kailan ba ang dapat sumikat dyan? Sabi ng ilan, mga kababayan. Kaya ngayon, mga kababayan, eto na. Away-away na sila. Diyan po sa dahig, mga kababayan. Kita nyo, sabi nila magkaisa. Pero sila nag-aaway na. Ateng, banatan mo nga yung mga yan. Oo, dapat kasi ikaw lang number 1. Oo, number 2 lang si Maharlika. Oo, huwag kang papayag na maunahan ka. Ganyan ang style nila mga kababayan eh. Nagpapasikatan, gusto laging nasa unahan. Para nga naman mapansin ni Sarah at ni Digong na nakakulong. Oo. Baka kasi mawalan ng papel kung sakaling may sumikat na iba. Style yan eh. Oo, style yan nila. Ito na. Pasok. Bakit? Bakit ka nagagalit? Sa tingin nyo, ikaw at yung mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi. Hindi. Patayin nyo na lang ako. Nako, ayan na. Patayin nyo na lang daw siya. Sige na, bilis-bilisan nyo na. Total naman, hiningi niya na. Di ba mga kababayan? Patayin nyo na lang daw si Roque. Pwede ba pakibilis-bilisan nyo na? Total naman, hinihiling niya. Total naman, hinihiling niya eh. Ito na, tuloy. Kesa ako'y magpapasumpil sa inyo. Seryoso ako. Barilin nyo na lang ako. Yan. Barilin nyo na. Huwag nyo nang patagalin. Pwede ba? Total naman, hinihiling niya na. Diba? Total naman, hinihiling na niya. Baka pwede, huwag nyo nang patagalin. Kayo naman. Sige na. Oo. Kapag ginawa nyo yan, mga kababayan. Tututo kayo. Ito na. Kala, kita nyo mga kababayan, nagwawala na ha. Nagwawala na ho si Roque. Kasi nga ho mga kababayan, ito po ang nangyayari. Alam nyo kung ano, nagpapasikatan sila sa dahig. Baka mamaya, nagkakasilipan din sa pondo dyan. Hindi naman basta-basta yung araw-araw. Nando doon sila sa kabundukan. Di po ba? Kaya kailangan, mga kababayan, lalo ka na Jojo Chavez. Taga-Amerika ka. Oo, mamaya. Tatalakayin natin si Trump. Yung mga taga-dahig ng mga Pilipino, eto na, hinihiling na ni Roque na patayin nyo na lang daw siya, barilin nyo na lang daw siya, at ang sabi ko naman, huwag nyo nang patagalin. Huwag nyo nang patagalin. Eto na. Galit na galit eh. Sa tingin nyo, ikaw at yung mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi. Patayin nyo na lang ako. Yun. Kaysa ako'y magpapasupil sa inyo. Seryoso ako. Barilin nyo na lang ako. Nako! Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. Yan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo at sa kalayaan na kinikilala sa buong daigdig. Ikaw siguro ang petty. Dahil ang buong daigdig, kinakilala ang importansya ng karapatan nito sa International Covenant on Civil and Political Rights, sa European Convention on Human Rights, sa Bill of Rights ng Pilipinas. And yet, tatawagin mong petty? Mag-isip-isip ka. I'm giving you allowance dahil bata ka. Naintindihan ko, nais mong makilala. Human instinct yan. Naintindihan ko, nais mong marami kang mga tagahanga. Pero hindi ko maintindihan yung babawasan mo ng importansya. Ang alin? Yung isa sa pinaka-importanting karapatan Na? Para magkaroon ng demokrasya. Yung? For your own education, this is where I say
The line is here. Ay! Ako yata pinaparinggan nito. Kasi ako lang naman yung nagpuntang vlogger sa dahig. Mga kababayan, galit na galit po si Rocky. Kasi mga kababayan, yung mga kasama nila roon na vlogger sa dahig, abay inaaway na sila. Kasi nga naman, yung mga lumalabas sa bunganga niya, pati mga kakampi niya, pinipigilan na siya. Kasi hindi nga nakakatulong. Tulad ng mga sinasabi natin, di ba? Yung mga Alaska, yung mga pang-aasar niya kay Pangulo at saka kay First Lady. Yung po yung pinipigilan na mismo ng mga kasama niya. Sinasabihan siya na hindi naman nakakatulong na yung ginagawa mo. Nakakasama pa. Pero ayaw niya makinig, mga kababayan. Bagkos inaway niya pa. Yun, mga kababayan. Kaya away na sila. Ito lang. There is nothing petty with standing up for freedom of expression. Sorry ka na lang kung hindi mo matanggap yan. Maraming salamat po sa inyong... sorry na lang daw sa mga vlogger dyan sa dahig. Yung po bang tumitigil dito, kay Roque? Kayo naman kasi, bakit nyo pinipigilan to? Yan na nga lang yung paraan na kahit papano mabawas-bawasan yung kapighatian. Pighating-pighati na ho yan. Hindi lang hulumbay ang tumitira dyan. Puro problema na nga eh. Yun na nga lang yung nakakabawas ng kanyang kapighatian. Melo. Abay, pinagbabawalan nyo pa. Diba, mga kababayan? Kaya ayan, nagwawala na siya. Binabasahan na kayo at ginagamitan na kayo ng mga artikulo, versikulo. Section 1, section 2. Siyempre, alam niyo naman. Diba? Abogado yan. Kaya gagamitan kayo niyan. Alam nga naman na magpa-under sa inyo itong si Roqueta. Hindi magpapa-under yan, maniwala kayo. Kaya nga yan, kita nyo, tinakasan yung mga kaso. Kasi ayaw niya. Hindi ganyan ang pag-uugali niya. Hindi siya marunong tumanggap ng pagkatalo. Kung sa gobyerno nga ayaw magpatalo, kayo pa kaya na mga sampid lang sa mga pinaglalaban nito? Diba, mga kababayan? Kaya ayan ang nangyari, mga kababayan. Nagwawala na siya. Eto pa, mga kababayan, meron pambasa. Pasok! As private prosecutor, kasi pagpatay sa mamamahayag ay the ultimate form of censorship. Ang sa akin lang, alam ko mga bata kayo, nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo. Dahil kay Tatay Digong. Ayan na mga kababayan. Parang sinasabi nga ni Roque na sampid lang yung mga yan. Gusto nyo lang sumikat eh. Diba, Ate Rosis, late ka na. Sa mga late yan, Miss Au, Amy Ramirez, MB, Elena, Susana J, Alex, Jojo Chavez, Jai Sales, Pals TV, mga kababayan, Jocelyn, baka makalimutan yung mag-like, ha? Kalimutan nyo na lahat yung jowa nyo, wag lang yung like ko. Eto na mga kababayan, nagwawala na ho. Itong si Roque. Kasi nagkakaroon na ho siya ng mga kaaway dyan sa ginagawa nila na pagtitipon lagi dyan sa dahig. Alam niyo, sa totoo lang, eto yan eh. Nauubusan na sila ng pag-uusapan. Opo, sila na lang kasi, wala na nga 12 eh. Mga kababayan, kapag walang event, mga kababayan, iilan na lang sila. Kaya ang nangyayari, sila na lang. Ano po? Ngayon, nauubusan na sila ng pag-uusapan. Nauubusan na sila ng sasabihin kay Pangulong Bongbong at kay First Lady. Paulit-ulit na lang yung sinasabi. Bangag, ngiwi, butod. Yun na lang eh. Yun na lang yung argumento nila. Kaya ngayon, mga kababayan, nauubusan na ng sasabihin. Kaya, ano ang nangyayari? Sila na. Ang nag-aaway eh. Diba? Parang ganito lang yan. Example ko
sa trabaho? Sample natin. Di po ba tayo sa trabaho wag niyong ipagkakaila ha. Di po ba sa trabaho pagka po kung sino yung wala sa trabaho natin siya ang taya. Laging may ganon mga kababayan. Ano po? Laging may ganon. Yung bang nangyayari ang pag-uusapan yung laging wala. Ngayon mga kababayan, normal lang yan sa trabaho. Ang hindi normal mga kababayan, alam nyo, ang hindi normal, kapag wala na kayong mapag-usapan na magkakatrabaho, si boss na ang topic nyo. Tama po ba mga kababayan? Yung magkakatrabaho, kapag wala na silang mapag-usapan o naubos na nila yung isa't isa, ang next na topic nila, alam nyo, yung boss na nila. Ganun talaga Diba? Parang ganun ang nangyayari sa kanila. Ubus na yung paulit-ulit na lang sinasabi. Halos hindi na nga paniwalaan ito Paulit-ulit. Butod-butod, bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Lagi na lang ganun Ngayon, mga kababayan ko, nagagalit na yung mga nandoon dahil paulit-ulit daw itong si Kalnot. Para bang wala na bang bago? Hindi ba pwedeng kalnot? Butog? Diba mga kababayan? Diba? Baguhin nyo naman kasi. Sa mga pinagagalitan nito, mga kababayan kong mga DDS dyan, mahal na mahal ko kayo. Totoo yun. Totoo yung sinasabi ko na mahal ko kayo. Ewan ko kung mahal kayo niyan. Baka ginagamit lang kayo niyan. Sa totoo lang, nagagamit lang kayo ni Rocky dyan. Malungkot ang buhay niyan. Di po ba? Mga kababayan ko, na OFW, na nagmamahal kay Digunyo. Makinig kayo. Malungkot ang buhay ni Rocky. Baka dinadamay lang kayo sa kalungkutan niyan. Kung ako sa inyo, lubay-lubayan nyo na yan. Abay, ituon nyo na lang sa pamilya ninyo. Ituon nyo na lang sa tunay nyong tatay, o kaya nanay, o kaya asawa, mga anak. Diba? Live nga ito, Jojo Chavez. Ikaw, isa ka pa Nagtatanong pa, bakit napanood mo na ba to? Pagka na kayo, panoorin nyo. Kasi baka hindi nyo pa napanood, ibig sabihin, live to. Sabi ni Miss Au, tama, madadamay pa sila dyan, di ba? Pag dinampot yan. Kaya nga. Di ba, Evelyn Calison? Ayan, di ba? Sige, tuloy natin itong pinaglalaban ni Akla. Aminado naman kayo, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong at sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan nyo kung gaano ka-importante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Para sabihin yung napaka-petty, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog. Wala pala kayong karapatang mag-vlog Kita nyo mga kababayan parang kailan lang, parang sila mga kababayan ay tila ba hindi na magbabago sa pagsasama. Pero ngayon makikita nyo, sila nag-aaway na at sa pangunguna na naman ng malungkot ang buhay na si Roque. Diba? Malungkot ang buhay niyan. Bakit? Kita nyo, malayo sa pamilya. Walang katabi sa gabi. Walang subo-subo. Diba? Wala yung mga mahal sa buhay. Kita nyo, kayo nga lang ang nagtsatsaga dyan. Kita nyo kung gaano kasama ugali niyan. Kayong mga nagtsatsaga na lang sa kanya, abay inaaway pa kayo. Kita nyo, dapat hindi ganon. Dapat ipaliwanag sa inyo ng maayos. Kaso, kita nyo, dinadaan sa social media, yung pang-aaway sa inyo. Pinapahiya kayo. Pinagmumukha kayong tanga, ni Roque. Diba mga kababayan? Pinagmumukhang tanga ni Roque itong mga vloggers na nandiyan sa dahig, na sumasama sa kanya. Siya tuwing mga kababayan,
nandoon sila sa kabundukan. Isipin nyo na lang, kung wala nang sumama kay Roque dyan, mag-isa na lang sa kabundukan yan. Try nyo kaya, mga kababayan. Diba? Oh, sabi ni Pay Mora, walang Diyos. Nako. Totoo naman yung sinasabi ko ah. Diba? Totoo yung sinasabi ko, mga kababayan ko. Bakit? Ha? Malungkot talaga buhay niyan. Dinadamay lang ho itong mga tao na nandiyan diyang mga OFW. Itong mga OFW naman, nagpapauto. Kaso mukhang katagalan, nahihimasmasan. Nalalaman nila na sila'y nagagamit lang. Ayan ang ending, mga kababayan. Kita nyo. Ha? Away na sila. Diba? Away na sila, mga kababayan. Masusunod yan, mga kababayan. Maniwala kayo. Ha? Maniwala kayo. Pati si Digong aawayin na ng mga yan. Ha? Pero meron akong meron akong nakikita eh. Hindi kaya malas talaga si Aimee. Malas ho yung mahaba-baba. Mula ho nung natungtong doon sa kanilang kinaroroonan, nagkagulo-gulo na sila. Diba? Nagkagulo-gulo na sila. Manang Aimee. Balik ka na. Di na kami galit. Dali na. Diba? Sabi ni Miss Pao yung din ang naisip ko. Talaga ba? Diba no? Mukhang matindi yung tinanim ni Manang Aimee ron, ano? Ibang klaseng paniniwala, oo, yung daladala ni Manang Aimee ron. Samantalang lutong-luto na yung mga utak ng mga tao ron na iisang direksyon. Kaso mula nung dumating si Manang Aimee, abay biglang nag-iba. Tila ba parang may daladalang malakas na enerhiya na galing sa galaxy. Oo, na minsan pagka naramdaman mo, matulis talaga eh. Diba no? Parang ang tulis talaga eh. Na para bang isang laser na kapag tumama sa'yo, hindi mo maiilagan. Ganyan ang nangyari sa kanila. Grabe. Parang kailan lang eh. Ang saya-saya nila. Tuloy. Kayo, hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. Hindi lahat ng pagkakataon at depende rin niya sa sinasabi. Diba? Ang problema kasi sa inyo, inaabuso nyo yung malaya, ng malayang pamamahayag na sinasabi mo. At yung idea mo, salungat sa idea ko at idea ng maraming tao. Tama po ba mga kababayan? Flip top na lang tayo. Diba mga kababayan ko? Yun eh. Tama naman yung sinasabi mo. Kaya lang yung sinasabi nyo na malaya, na pamamahayag, abay, sumusobra at inyong inaabuso na. At yung idea na sinasabi mo, abay yung idea nyo, kaliwa sa mga idea namin na matitinong tao. Yung idea nyo, ang gusto manira ng kapwa-tao at ng bansang Pilipinas. Di ba? Kaya kung katwiran lang kahit abogado ka, mababaw yung paliwanag ko pero mauunawaan nila. Di po ba? Huwag mo kaming daanin sa mga terminong pinag-aralan nyo. Pero ako, mga kababayan, ipapaliwanag ko sa inyo ng mababaw at maiintindihan at mauunawaan ng maraming tao. Anong sinasabi mong malayang pamamahayag? Anong sinasabi mong merkado ng idea? Hindi ho yan. Lahat ng idea ay malaya, oo. Pero depende yan kung nakakasira ka na. Our beloved Boss Mike Cervera.